Kinagabihan, namasyal nga ang buong pamilya ni Magnus kasama sina Althea, Tomby at Pandoy. Kahit naroon sila para mag-enjoy, isinasagawa naman nila Magnus ang pagmamasid sa paligid. Pero wala silang makitang clown na kaduda-duda ang galaw roon. Lahat ay abala sa pagpapasaya sa entablado kung saan pinagkakaguluhan ng maraming mga bata dahil sa ipinapakitang mga magic tricks. Hanggang sa sinabi ni Althea, "Mahal, para naman akong bata nito, manunood ng magic tricks ng mga clown. Tsaka ayokong tumitig ng matagal sa clown dahil baka paglabas ng anak natin, magmukhang clown na rin. Gusto mo ba yun?" Sabi naman ni Magnus, "Sige, ganito na lang. Kumuha kayo ng isang table sa tapat ng stage na may mga nagpapatawang bading. Umorder kayo ng pagkain at maghapunan na doon. O di kaya kahit anong gusto nyong kainin. Basta doon lang kayo sa table ha. Isama nyo na si Mang Ambo. Dito lang muna kami saglit ni na Tomby at Pandoy. Meron lang kami iniimbestigahan, okay?" "Oo, sige." Uwi ka pa ni Althea at umalis na sila kasama sina Rica, Alona, Lino at Efraim. Agad naman ding sumunod sa kanila si Mang Ambo. "Mags, paano ito? Ang hirap makakuha ng lead sa ganitong sitwasyon." "Oo, Tomby, alam ko yun. Pero ito pa lang ang pwede natin pagtiyagaan eh. Kaya tiisin na lang natin." "Okay, sabi mo eh." Habang abala sa pagmamasid sa paligid si Magnus, napansin niya ang katabi niyang pamilya. Sabi ng bata, "Mami, ayun pa po oh, may isa pang clown." Napalingon naman ang nanay at tatay. "Wala naman anak ah." "Meron po mami, ayun po siya oh, kumakaway." "Hay naku anak, huwag ka nang magbiro ng ganyan. Wala nga kami nakikita. Sige na, mag-focus ka na sa panonood ng magic ng mga clown sa gitna. Aalis na tayo mamaya-maya kaunti lang." "Okay po." Napapahiyang wika pa ng bata dahil hindi naman talaga ito nagbibiro. May nakikita siyang clown na kumakaway pa sa kanya. Si Magnus naman ay todo titigrin sa direksyon na sinabi ng bata. Pero wala rin siyang makitang clown sa direksyong iyon. Kaya naisip niya na baka binibiro lang ng batang babae ang mga magulang nito. Makalipas ang pagtatanghal ng mga clown sa entablado, ay nagsialisa na ang mga tao. "Tara na mga tol, magsikain na lang din muna tayo, tapos uuwi na." "Okay sige, nagugutom na rin ako eh." Pagsang-ayon naman nila Tomby at Pandoy. Dumiretso na nga sila sa lamesang inuupuan ni na Althea. Naabutan nilang masaya ang lahat habang kumakain dahil may nagtatanghal na mga bading sa gitna na panay ang pagpapatawa. Nag-order lang ng sisig with rice si Magnus para sa kanilang tatlo nila Tomby at Pandoy. Uminom na rin sila ng tig-2 bote ng beer. Noong matapos makakain at natapos na rin ang pagtatanghal, ay inaya na ni Magnus na umuwi ang mga kasama. Lalo at pasado 9:00 na rin naman. Samantala, sa bahagi naman noong pamilya na may nakitang clown ang bata. Habang nasa loob sila ng sariling sasakyan, bumabiyahe pa pauwi, ay napansin uli ng bata ang clown sa gilid ng daan na kumakaway sa kanya. "Mami, ayun po uli yung clown oh, kumakaway na naman." "Naku bata ka, ano namang gagawin ng clown dyan? Ang dilim-dilim sa bahaging yan." Wika pa ng ina. "Margaret, magtigil ka nga dyan, puro ka clown eh." Singhal naman ng ama na naiinis na sa sinasabi ng anak dahil wala naman talaga silang nakikitang clown sa direksyong itinuturo ng bata. Pagkarating sa kanilang bahay, ay agad silang nagsiligo para makapaghanda sa pagtulog. Agad nagsitulog ang mag-asawa. Samantala, ang batang babae ay nagbabasa-basa muna ng libro sa kanyang study table. Nang marinig niyang tinatawag ang kanyang pangalan,
Margaret! Margaret! Agad napatayo ang bata at sumilip sa bintana. Nakita niya ang clown sa labas ng bahay nila at kinakawayan siya. Hala, nandito ka? Tamang-tama, maipapakilala kita kina mami at daddy. Ayaw kasi nilang maniwala na nakikita kita. Wika pa ng bata sa clown habang nakadungaw sa bintana. Okay, sige. Papasukin mo ako. Gusto ko rin silang makilala. Sagot naman ang clown. Kaya dali-daling bumaba ang bata at pinapasok na nga ang clown sa loob ng kanilang bahay. Nakahawak pa ito sa kamay ng clown habang umaakyat sila ng hagdan papunta sa kwarto ng kanyang mga magulang. Mahimbing na ang tulog ng mag-asawa noong tapikin sila ng anak. Mami, Daddy, ito na siya yung kaibigan kong clown. Naalimpungatan naman ang mag-asawa at napatingin sa malaking bulto ng lalaki na nakasuot ng costume ng clown na nakatayo sa tabi ng kanilang anak. Takot na takot ang mag-asawa na napabalikwas. Pero noong ilagay ng clown ang hinduturo niya sa gitna ng labi nito, ay tila meron itong mahika na bumalot sa mag-asawa. Hindi na sila makagalaw o makasigaw pa. Margaret, doon ka muna sa kusina sa baba ha. Igawa mo ako ng kape. Mag-uusap lang kami saglit ng mami at daddy mo. Tapos, magme-merienda tayo doon. At may ipapakita ako sa iyo mga magic. Gusto mo ba yun? Oo, gusto ko yun. Sige, bababa na ako. Bilisan mong kausapin sila mami ha. Excited na ako sa magic na ipapakita mo. Wika pa ng bata at dali-daling bumaba patungo sa kusina. Samantala, malaki naman ang ngisi ng clown habang nakaharap sa mag-asawa na pilit nagpupumiglas pero hindi makagalaw o makasigaw. Dahan-dahang inilabas ng clown ang isang mahabang kitchen knife at pinagsasaksak ng maraming beses ang mag-asawa hanggang sa malagutan ang mga ito ng hininga. Matapos gawin ang karumaldumal na krimen, ay masayang bumaba ang clown. Nagmerienda pa sila ng bata at nagpakita ng maraming magic tricks. At noong magsawa ay saka hinimas ang ulo ng bata. Agad nakatulog ang batang si Margaret at bumagsak ang ulo sa lamesa. Saka naman lumabas ang nasabing clown nang hindi man lang nagbubukas ng pintuan. Kusa lang iyong tumagos roon at nawala. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Magnus, ay biglang nagkaroon ng flash report sa telebisyon tungkol sa mag-asawang pinatay di umano nang hindi pa nakikilalang salarin. Tanging ang 7 taong gulang na anak ang naiwang buhay sa loob ng bahay. At ang sabi, ang huling bisita nila noong nakaraang gabi ay isang clown. Kaya pinapaniwalaan ng mga otoridad na ito pa rin ang pinaghahanap nilang clown na marami na di umanong pinatay na pamilya, maliban sa bata na nagpapasok rito. Matapos marinig ang balita, ay agad kinuha ni Magnus ang cellphone at tinawagan si Tomby. Oh, tol, napatawag ka. Tomby, naalala mo yung mag-asawang katabi ko doon sa pasyo ng mga clown? Pinatay ng clown at ang bata lang ang hindi pinatay. Naku Mags, di ba sabi mo na sinasabi ng bata na may nakikita siyang clown sa gilid? Pero wala ka namang nakikita. Ibig sabihin, yung bata lang talaga ang pinapakitaan. Paano natin yun hahanapin kung kahit ikaw nga hindi mo makita? Di ganun uli. Mamayang gabi, pupunta tayo sa peryahan at doon tayo tatambay sa entablado ng mga clown. Tayong 4 na lang nilamang ambu ang pupunta. Hindi na natin isasama sina Althea. Siya nga pala Mags, may nabasa rin akong balita sa dyaryo. May namatay na naman na isang kilalang doktor, si Dr. Aloy. Yung may-ari ng isang ospital, pinatay daw ng isang hindi nakikitang aso. Mukhang totoo talaga ang kwento ni Mang Adimir na nakipagkasundo sila sa Burhamin at sinisigil na sila. Iyon ba Mags, anong gagawin natin roon? Sunod-sunod na tanong pa ni Tomby. Unahin na muna natin itong tungkol sa clown.
Kasi inosente ang biktima rito. Yung sa mga hellhounds naman, alam nilang sisingilin talaga sila dahil pumasok sila sa isang mabigat na kasunduan. Tsaka, na-enjoy na nila ang 10 taon na kapalit ng kasunduan na iyon. Okay, sige Mags. Pupunta na lang kami ulit dyan sa inyo mamayang hapon. Okay, sige. Sagot naman ni Magnus at pinatay na ang tawag. Ilang saglit pa ay pumasok naman si Maris sa loob ng mansyon. Magnus, sabi ni nanay, anong ulam raw ang gusto mo para sa tanghalian? Okay lang ba kung ginataang tilapia na maraming talong at pechay? Okay, sige. Yun yung sasabihin ko kay nanay. Teka Maris, himala at pumunta ka rito. Oo, alam ko namang wala rito ngayon ang alaga mong dragon. Nasa eskwelahan. Siya nga pala, congrats ha. Nabalitaan ko, tatay ka na. Oo nga eh, sayang lang at hindi ikaw ang naging ina. Pabulong na wika pa ni Magnus. Ha? Ano sabi mo? Gulat na tanong ni Maris. Sabi ko, pakisabi kay Aling Maming na samahan na rin ang inihaw na pusit, yung malalaking pusit ha. Parang naisip ko rin kasing kumain noon. Okay. Pero parang hindi naman yun yung sinabi mo kanina eh. Yun. Hindi mo lang narinig na malinaw. Sagot pa ni Magnus at seryosong tumingin na sa ibang direksyon. Okay. Sige, aalis na ako. Paalam ng dalaga. Tumango lang si Magnus. Dahil hindi pa naman gutom si Magnus noong pagsapit ng 12:00 ng tanghali, kaya hindi muna siya kumain. Hinintay niya na lang na magsidatingan ang mga kasama niya. 1:30 lang naman ay nakauwi na ang lahat. Pagkarating nila Althea at ng ibang estudyante ay sabay-sabay na silang nagsikain. Kasama na rin si Mang Ambo. Matapos makakain ay nakatambay sila ni Mang Ambo sa may puno ng mangga sa tapat ng mansyon. Mags, anong lakad natin mamayang gabi? Babalik tayo Mang Ambo sa peryahan. Mag-iimbestiga tayo uli. Pero sa pagkakataong ito, maghihiwa-hiwalay tayo. Mag-aabang tayo ng bata na may ituturong clown sa kanyang mga magulang. Pero hindi nila nakikita. Tapos, saka natin susundan. Kagabi kasi, iyong katabi kong pamilya ay sinabi ng anak na may nakikita siyang clown. Pero walang makita ang mga magulang. Maging ako man ay wala ring nakikita. Tapos ginaumagahan, ibinalita na lang na patay na ang mag-asawa. Buhay naman ang batang babae at iyon ang nagpapasok doon sa clown. Kaya ganong eksena ang aabangan natin. Okay, sige Mags. Ganun na nga lang ang gawin natin. Pagsang-ayon pa ni Mang Ambo. Kinahapunan, pasado 6:00, ay dumating na ang jeep na service nila Tomby at Pandoy. Lumipat na lang sila sa sasakyan ni Magnus tapos umalis na. Nakaabang naman ang binatang si Efraim sa may gate upang isara iyon kapag nakalabas na ang sasakyan ni Magnus. Pagkarating sa peryahan ay naglakad-lakad muna sila paikot-ikot. Kasi wala pa namang programa sa mga stage. Mga musika lang ang nakaplay. Pagsapit ng 8:00 ay kanya-kanyang simula na ang mga programa sa bawat stage. Doon na naghiwa-hiwalay ang 4. Bandang 9:00 ay doon na sila nakapwesto sa stage kung saan may magic show ang 3 clown. Pero magkakahiwalay pa rin sila Mang Ambo, Magnus, Tomby at Pandoy. Sa katagalan ng pagkakatayo ni Mang Ambo, ay nakaramdam siya ng pagod at pangangalay. Naisip niyang magpunta sa isang stall para bumili ng maiinom. Noong naroon na siya ay mahaba naman ang pila dahil maliban sa soft drinks, may mga pangmeryenda rin doon na tinitinda. Kaya marami ang pumipila hanggang sa mapansin niya ang isang stall ng sundae ice cream. Tila natakam siya noong makita ang malaking cone ng customer na nabigyan. Tapos isang pamilya lang ang nakapila. Kaya naisip niyang doon na lang bumili. Agad siyang pumila sa likuran ng pamilyang may isang anak na lalaki
na mga nasa 7 taong gulang. Naririnig niyang nagmamadali ang bata dahil baka matapos na raw ang magic show ng mga clown. Aligaga ang bata at panay ang lingon sa iba't ibang direksyon hanggang sasabihin noon, "Mami, may clown doon oh." Agad na palingon ang nanay at tatay ng bata sa direksyon kung saan wala namang tao at mapuno na. Maging si Mang Ambo ay kasama na rin sa nakatingin. Maging siya ay wala rin namang nakikita, kaya hindi na lang siya nagkomento. "Hay anak, huwag kang pasaway. Kapag ikaw kinidnap ng mga clown, gagawin ka nilang target na babatuhin ng maliliit na kutsilyo." "Hindi po, Mami. Mabait naman po ang clown na nakikita ko. Kumakaway pa nga siya at nakasmile." Wika pa ng bata. "Ito na po ma'am ang order niyo." Wika ng tindero ng sundae at iniabot sa pamilya ang 3 cone ng ice cream. Pagkaalis na mag-anak ay agad na ring umorder si Mang Ambo ng para sa kanya. Pero hindi niya inaalis ang tingin doon sa pamilya. At noong makuha na rin ang biniling ice cream ay agad niyang sinundan ang mag-anak. Habang sinusundan niya iyon ay nakita niya naman si Magnus. "Mang Ambo, saan ka galing?" "Bibili ako dapat ng maiinom eh. Kaso naakit ako doon sa sundae ice cream. Kaya bumili ako. Tapos narinig ko ang isang bata na may itinuturong clown sa dilim. Pero wala naman." "Nasaan na sila Mang Ambo?" "Ayun oh, yung bata naka-red ng t-shirt. Tapos parehong naka-white naman ang mga magulang." "Ah, okay sige Mang Ambo. Ibig sabihin may possible target na ang clown na yun. Mauna ka na Mang Ambo sa sasakyan para makalabas tayo agad ng parking lot kapag umalis sila. Ako na ang bubuntot sa kanila. Titimbrihan ko na rin ang dalawa." "Okay sige Mags." Sagot ni Mang Ambo at nagtungo na nga sa sasakyan. Noong matapos ang magic show ng mga clown sa stage, ay agad sinundan nila Magnus ang pamilya. Si Mang Ambo naman ay naroon na sa gilid ng daan, nakaparada ang sasakyan at umaandar na ang makina nito. Kaya noong pagkalabas ng sasakyan ng pamilya ay agad nilang nasundan. "Mags, anong diskarte natin dito?" tanong ni Pandoy. Sabi naman ni Magnus, "Hindi ako sigurado sa tamang approach dito eh. Dahil hindi naman natin alam kung anong klaseng nilalang ito. Kaya baril ang gamitin mo Pandoy. Pero sa labas ka lang ng bahay maghintay ha. Ako naman dadalhin ko yung crossbow. Tapos ikaw Tombi, itakang sayo. Mang Ambo, poste ka lang dito sa sasakyan. Para kung kailangan natin makaalis agad ay mabilis." "Okay Mags, kopya." Sagot naman ng lahat. Bumiyahe pa sila ng mahigit 20 minutos. Saka pumarada ang sasakyan na sinusundan sa tapat ng isang bahay. May bakuran naman iyon pero mababa lang at gawa sa kahoy. Ang bahay naman ay 2 palapag. Pumarada sila Magnus sa tapat ng isang bahay na mukhang walang nakatira. Tapos nagpatay sila ng ilaw. "Oras na para magmasid." Sabi naman ni Mang Ambo. "Buti na lang, nagdala ako ng kape. May kape tayo ha na nasa termos. Nakatimpla na iyon, pero medyo matabang lang. Mukhang hanggang madaling araw tayo rito eh." Sabi naman ni Tombi, "Mags, kayo na muna ni Mang Ambo ang magbantay. Pagod ako sa asyenda maghapon eh. Gisingin nyo na lang ako kapag malapit na magkaroon ng aksyon." Sumabat naman si Pandoy. "Oo nga Mags, tama si Tombi. Ako rin, sasabay na sa pag-idlip sa kanya." "Okay sige, kami na ni Mang Ambo ang bahala magbantay. Nakatulog naman kami pareho kaninang hapon." Sagot naman ni Magnus at kinuha ang teleskopyo at itinutok sa bahay na kinaroroonan ng pamilya. Pasado 1:00, panay na ang hikab nila Magnus at Mang Ambo. "Ay, inaantok na ako Mang Ambo." Sabi naman ni Mang Ambo. "Oo nga, ako rin. Pero ang tindi ng bata ngayon no, kasi gising pa oh. Alam kaya ng mga magulang niya nagising pa yan? Mukhang nagpipainting eh. Kasi para siyang may hawak na paintbrush." "Oo Mang Ambo, yun din na nakikita ko."
Ilang saglit pa ng kanilang pagkikwentuhan noong magulat sila dahil may payasong nakatayo sa harapan ng bahay. Nasa loob na ito ng bakuran. Anak ng pating, paano nakapasok sa bakuran yan nang hindi natin napapansin? Uy, Tombi, Pandoy, aksyon na ito! Wika ni Magnus sabay kuha ng crossbow. Mabilis namang gumising ang dalawa at inabutan ni Mang Ambo ng kape para magising ng tuluyan ang diwa. Nakita nilang dumungaw ang bata sa bintana tapos umalis. Ilang saglit pa ay bumukas na ang pintuan sa baba at humawak na ang bata sa kamay ng payaso at magkasabay na ang mga ito na pumasok. Tara na! Dalian nyo! Wika pa ni Magnus na nagmamadaling lumabas ng sasakyan noong makitang nakapasok na ang dalawa. Pagkarating sa may bakuran ay nag-cross arms ang dalawa at doon pumatong si Magnus para makapasok sa loob ng bakuran. Sa kanya binuksan ang gate. Nagpaiwan si Pandoy sa may gilid ng bahay. Noong pihitin naman ni Magnus ang seradura ng pintuan ay nakalak iyon. Wala na tayong choice, Mags. Tadyakan mo na ang pintuan. Ano ka ba? Pwede namang ang salamin lang ng bintana ang basagin, di ba? Kaysa sa ang buong pintuan ang sirain natin. Ipinalo ni Magnus ang hawakan ng crossbow sa salamin ng bintana. At noong mabasag ay sa kanya dinukot ang doorknob. Pagkapasok nila ay naabutan nilang nasa may hagdanan pa ang payaso at ang bata. Nagsalita si Magnus. Huli ka na ngayon, payaso! Sa gulat ng bata ay napatili ito na nagpagising sa mga magulang. Mabilis bumaba ang payaso at sinalubong si Magnus. Kaagad kinalabit ni Magnus ang gatilyo ng crossbow. Sapul sa katawan ang payaso, pero nagulat sila dahil hindi iyon dumugo at tila hindi rin nararamdaman. Agad noong hinawakan si Magnus sa leeg at ibinalibag sa dingding. Nagulat si Magnus sa lakas ng payasong iyon. Para siyang walang bigat noong ihagis siya nito. Sinalubong naman iyon ni Tombi ng pagtaga. Ilang beses rin umilag na nasapak pa nga sa mukha si Tombi. Gigil na umatake muli si Tombi at ginamit ang kanyang liksi at pangmabigatang teknik. Nasipa niya iyon sa gilid ng tuhod kaya natupi papaluhod. Saka naman sinaksak ni Tombi gamit ang itak diretso sa puso. Pero tumawa lang ang payaso. Muling tumayo at sinakal si Tombi at ibinato sa lamesang salamin na naroon sa sala. Kaya basag iyon noong bumagsak roon si Tombi ng nakapatihaya. Muling pinana ni Magnus ang payaso pero binunot lang noon at ibinato papabalik ang palaso. Kaya agad namang yumuko si Magnus. Noong makaporma si Magnus ay agad niyang dinampot ang itak na nabitawan ni Tombi at umambang susugurin ang payaso. Pero mabilis iyon nagbukas ng pintuan at lumabas habang tumatawa. Sa kabilang banda naman ay nakikita nila Mang Ambo at Pandoy ang nangyayari sa loob. Kaya agad lumapit si Pandoy sa sasakyan. Mang Ambo, hindi tinatabla ng saksak o paana ang payasong iyon. Anong gagawin natin? Nagpalingalinga si Mang Ambo at nakita ang dalawang maliliit na empty bottle ng mineral water. Pandoy, lagyan mo na tig-kalahating gasolina ang dalawang ito. May gasolina tayo sa container sa may likuran. Gagawan ko naman ng butas ang mga takip. Kung hindi iyon tinatabla ng saksak, baka sakaling umubra ang apoy. Agad naman iyong sinunod ni Pandoy. Noong matapos maglagay ng gasolina, ay magkahiwalay ng pumwesto sila Pandoy at Mang Ambo. Si Pandoy ay nakatayo sa may dingding ng bahay, habang si Mang Ambo naman ay nasa may bakuran lang nakaupo ng payuko. Pagkalabas ng payaso na tumatawa, ay agad iyon pinasilitan ni Pandoy. Akala naman ng payaso ay kung ano lang. Hindi naman noon sinaktan si Pandoy dahil wala naman siya makitang armas mula rito. Pagkarating naman sa may gate ay bigla rin lumabas si Mang Ambo sa pinagtataguan at nagpasirit din ng gasolina
sa tumatawa pa rin habang tumatalon-talon na payaso. Hanggang sa makita noon na may hawak na posporo si Mang Ambo. "Tignan natin kung makatawa ka pa!" Wika ni Mang Ambo, sabay bato ng 3 palito ng posporo na may sindi. Doon pa lang napahinto sa pagtawa ang payaso. At noong sumiklab ang apoy sa katawan nito, ay doon na ito nagpatalon-talon habang pinapatay ang apoy sa katawan. Humiga pa ito sa lupa at nagpagulong-gulong, pero hindi niya magawang mapatay ang apoy dahil sa harapan at likuran niya ay parehong nalagyan ng maraming gasolina. Tila nalusaw ang mukha ng payaso hanggang sa biglang naging usok at nawala. Tanging ang kostyum noon ang naiwan na nagliliyab sa lupa. "Hoy! Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa mamamahay ko? Sweetheart, tumawag ka ng pulis!" Wika pa ng tatay noong bata. Sinagot naman iyon agad ni Magnus. "Hindi niyo na kailangan tumawag ng pulis. Pulis ako. Ako si Detective Argente ng NBI Special Cases. Kayo dapat ang biktima ng killer clown sa gabing ito. Naalala nyo, sinabi ng anak nyo na may nakikita siyang clown? Narinig yun ng isa sa mga asset ko, kaya sinundan namin kayo hanggang dito. Nakita namin pinapasok ng anak nyo ang payaso, kaya agad na kami pumasok bago pa kayo mapaslang. Siguro naman, napanood nyo na sa TV ang modus ng payasong iyon. Kakaibiganin ang bata para papasukin siya sa bahay. At kapag nakapasok na, ay papatayin ang lahat ng nasa loob, maliban sa bata na nagpapasok sa kanya. Pasensya na sa damage sa bintana at mga gamit nyo sa loob." Sabi naman ng lalaki. "Bakit? Hindi ba babayaran ng departamento nyo ang mga nasira nyo rito?" Sabi naman ni Magnus. "Bakit din? Siningil ka ba namin sa pagliligtas sa buhay nyo mag-asawa ngayong gabi?" Hindi nakapagsalita ang lalaki sa sinabi ni Magnus. "Hintayin nyo matupok ang costume ng payaso, saka mo ibaon sa lupa at samahan mo ng maraming asin para hindi muli makasapi dyan ang payaso sa damit na yan." Wika ni Magnus sabay lakad papabalik ng sasakyan. Agad naman ding sumunod ang mga kasamahan nito. Pagkarating sa sasakyan ay sinabi ni Tomby, "Ang bangis nung isinagot mo sa lalaki, Magsa. Supal-pal eh." Abay, tama lang yun sa kanya. Hindi man lang inisip ang pagod, puyat at hirap natin para protektahan sila. Gusto pang maningil ng damage para doon sa mga nasira. "Ay, ang tao nga naman." Sagot pa ni Mang Ambo at pinaharurot na ang sasakyan papauwi sa mansyon. Pagkarating roon ay lumipat na lang ng sasakyan ang dalawa. Saka naman umuwi sa mga bahay nila sa hasyenda. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayo muli sa part 151. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.